Natapos na nga ang 2026 NBA All-Star Weekend, kaya't nalalapit na nga ang 2026 NBA Playoffs. At currently nga ay nasa may 5th seed ang Lakers ngayong NBA season na may 33 wins at 21 losses. At makikita nyo naman sa picture na dikit ang standings ng 4th seed hanggang 7th seed ng Western Conference. Kaya't nais pa ngang magdagdag ng Lakers ng player via buyout market. Kaya't narito nga ang mga players na available sa buyout market na maaaring kunin ng Lakers upang tulungan sila sa final playoffs push nila. Top 5, Chris Paul. Si CP3 nga ay nag-sign sa Los Angeles Clippers para sana sa retirement tour niya. Pero hindi nga siya pinagbigyan ng Clippers dahil halos hindi na siya pinaglaro buong NBA season. Kaya't na-trade siya sa NBA trade deadline sa Toronto Raptors. Nakalaunan ay winave din agad naman siya. At dito na nga nag-announce si CP3 na magretiro na sa NBA after 21 seasons. Sayang nga si Paul dahil makakatulong pa sana siya sa mga playoffs team ngayon para sa veteran presence niya at kahit limited minutes ay makakatulong pa din siya sa mga teams na mapupuntahan niya. Kaya't kung makausap nga siya ng best friend niyang team captain ng Lakers na si LeBron James, ay baka mapapayag niyang mag-sign muna sa Lakers si CP3 para sa final playoffs run niya sa NBA career niya. Si Paul ay nag-average ng 8.8 points, 3.6 rebounds, 7.4 assists, 1.3 steals, 37% 3-point shooter at 92% free throw shooter this 2024-2025 NBA season. Panoorin natin ang kaunting last NBA season highlights ni CP3 sa Spurs kung ano pa ba ang may tutulong niya sa Lakers kung makuha nila siya. Top 4, Dario Saric. Si Saric nga ay isang shooting big man sa NBA. Pero hindi na nga siya nabibigyan ng playing time ng Sacramento Kings ngayong NBA season. Kaya't napagdesisyonan nga nilang i-waive na lang siya after ng NBA trade deadline. Pero wala pang ang team ang pumig up sa kanya ngayon sa buyout market. Kaya't dahil dito nga ay baka pwede siyang subukang kunin ng Lakers dahil fit nga siya sa sistema ng Lakers na kailangan ng shooting big man sa team. Si Saric ay nag-average ng 1 point, 1.2 rebounds, 0.4 assists, 33% 3-point shooter, 100% free throw shooter sa 8.2 minutes per game niya this ongoing 2026 NBA season. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Saric sa NBA kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 3, Mason Plumlee. Si Plumlee nga ay nag-sign sa Charlotte Hornets ngayong 2025-2026 NBA season. Pero mas priority nga ng Hornets ang mga mas bata nilang player na paglaruin ngayong season. Kaya dahil dito nga ay naburo lamang sa bench itong si Plumlee. Kaya winave na lang nila siya after ng NBA trade deadline. At ngayon ay wala pa ding team ang kumukuha sa kanya. Sayang nga si Plumlee dahil 7-footer pa naman itong player. Kaya't baka pwede nga siyang subukan ng Lakers na kunin upang madagdagan ang mga big man nila sa team. Si Plumlee ay nag-average ng 1.9 points, 2.9 rebounds, 1.1 assists, 0.4 steals, 75 field goal percentage, 66% free throw shooter sa 8.9 minutes per game niya this ongoing 2026 NBA season. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Plumlee sa NBA kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 2, Lonzo Ball. Si Ball nga ay matagal nang hindi nakapaglaro sa NBA dahil sa injury. Kaya tinrade na nga siya ng Bulls sa Cavaliers bago mag-umpisa ang 2025-2026 NBA season.
Pero hindi nga naging fit ang laro ni Ball sa sistema ng Cavaliers, kaya tinrade siya ulit sa Utah Jazz sa NBA trade deadline. Ngunit agad-agad din naman siyang winave ng Jazz at ngayon nga ay nasa may buyout market. Kaya't pwedeng-pwede nga siyang kunin ulit ng Lakers kapalit sa tinrade nilang si Gabe Vincent. Si Ball ay nag-average ng 4.6 points, 4 rebounds, 3.9 assists, 1.3 steals, 27% 3-point shooter at 66% free throw shooter this ongoing 2025-2026 NBA season. Panoorin natin ang isa sa mga latest game highlights ni Ball sa Cavaliers kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 1, Kyle Anderson. Si Anderson nga ay isang shooting at defensive big man ngayon sa NBA. Pero si Anderson nga ay na-trade ng Utah Jazz sa Timberwolves ngayong 2026 NBA trade deadline. At candidate nga siya para sa buyout ng Memphis Grizzlies. Dahil nagre-rebuild nga ang Memphis Grizzlies ngayong season. Ito ay dahil sa pag-trade nila ng isa nilang star player at defensive player of the year nilang si Jaren Jackson Jr. sa Utah Jazz. Kaya't kung i-wave nga ng Grizzlies itong si Anderson, ay isa nga ang Lakers sa mga interesadong kunin siya sa buyout market. Si Anderson ay nag-average ng 7.3 points, 3.4 rebounds, 2.8 assists, 1.2 steals, 60% 3-point shooter, 65% free throw shooter this ongoing 2025-2026 NBA season. Panoorin natin ang isa sa mga latest game highlights ni Anderson sa Jazz kung gaano nga ba siya kagaling na player. Ito ang mga top players na nasa may buyout market na maaaring tumulong sa Lakers para sa final playoffs push nila. Sa tingin nyo mga kababos, sino sa mga players na to ang dapat pa nilang kunin para tulungang umangat sa standings at sa NBA playoffs? I-comment nyo na po yan sa baba.